Hello guys, welcome to my channel. Hello guys, welcome to my channel. Ang pag-uusapan po natin guys ay kung ano pong nangyari, what happened now in Kuwait. Why the Kadama he cannot go holiday? Why the Kadama he cannot go Christmas? Why not go Christmas the housemaid? Kasi po kumbaga kinausap na po kami ng employer namin I think kinausap kami nung 21 or 18. Sabi ng anak ng employer namin, yung kapatid ng amo ko talagang totoo, kinausap kami, sabing ganun sa amin, Dana, sabi nagtaka ako bakit ako tinawag, akala ko tapos sila na nanghalian kasi yung time na kinausap kami ng amo namin, nagsimula na po silang pananghalian. Tapos yung tinawag po ako ng kasama kong Ethiopia, sabi na, Dana, tinawag ka ni mama. Akala ko kung di kinabahan ako. Paglapit ko doon sa loob, tapos na sila kumain. Tapos ang sabi ng anak kong amo, yung si mama muna, sabi niya, Dana, sabi niya, you go holiday, sabi niya ganun, you go holiday. I tell, yes ma, I tell. Tapos ng mama namin, wag kayong lumabas ng 25, sabi ganun. Kasi baka may COVID-19 sa Malia, sabi wag kayong mag-day off, sabi ng amo namin, yung kapatid ng employer kung totoo, sabi niya. Tapos sabi niya, Dana, walang mapi muskila, interu an ate Ruby. Tapos ate yung tagaluto namin, ang sabi ng tagaluto namin, sabi ko pala sa mama ko, hindi pwede si Ate Ruby, sabi ko ganun, kasi si Ate Ruby may anak siya dito nagtatrabaho, para makabanding naman yung anak niya, sabi. Pero sabi ni mama, walang problema Dana kung magkayon na dalawa ni Ruby, sabi niya, walang problema, pero hindi Christmas, 26, 27, 28, ganun yun yung sabi ng amo namin. Tapos, nung parang kinausap yata kami ng mama namin, I think 18, 19, 20, parang ganun. Tapos nung 22 ng December, biglang parang may tumawag kay Baba, yung apo niya, yung duha ba apo. Tapos sabing ganito, sinabi niya doon sa grandfather niya na magbakasyon ako, nagpaalam siya. Tapos kasi yung baba kong yung time, kagagaling lang niya sa bathroom. Kumbaga sinamahan ko yung employer kong matanda, yung anak ng amo ko. Pero parang amo ko na siya kasi nagpapasildo sa akin eh. Kagalalabas lang ng baba ko galing sa banyo kasi hinahawakan ko siya, hindi siya nga makalakad ng diretso, di ba? So akong nag-alalay, tapos ko yun na tumawag yung apo niyang babae na parang magbakasyon yata sa ibang bansa. Tapos wala na yon, tahimik na yon, ganun. Tapos nung pagkabukas ng tanghali, parang tumawag ulit yung apo ni Baba. Doon na nalaman na nag-close daw ang airport, lahat daw ng airport, kasi doon yun nagsimula na nalaman namin na nag-lockdown ngayon dito sa Kuwait. Ulit, lahat po ng Middle East nag-lockdown po. Yun ang sabi ng apo ni Baba. Yun ang, nung pagkabukas ng tanghali, tumawag na, tumawag siya kay Mama Muna, sabi niya kay Mama Muna, Rogo Saper, sabi niya gano'n. Hindi daw siya matuloy ng pagbabakasyon. Yung asawa niya, nakaalis na. Yung apo ni Baba, hindi pa. Kumbaga parang susunod siya doon sa asawa. Kumbaga asawa yata niya yun. Hindi ko alam kung kasal yun si Aloha. Basta ang pagkaalam ko, ang pagkaintindi ko na ang asawa daw niya nandoon na. Siya daw, naabutan siya ng
close ng airport, naabutan siya ng lockdown ng airport. Yun yung sabi ng apo ni Baba. Narinig ko kasi lagi po ako sa sala. Kaya nalaman ko, wala na yun. Basta nag-usap sila na ganun-ganun nga daw sa Kuwait, ganun-ganun. Tapos, sa dyaryo, makikita mo sa dyaryo, pero hindi naman ako makabasa kasi Arabic, di ba? Nagtaka ako, parang nag-usap sa ng Arabic, di ko masyadong maiintindihan, pero utay-utay kong pinag-aralan yung Arabic. Tapos yun nga, tapos nung pagkabukas, dumating yung totoo kong amo. So, kinausap ko, I think, dumating yung nanay ko, 24 yata siya o 23 o 24 siya nang dumating yung totoo kong amo. Tapos, so, nagpaalam ulit ako. Nung una, kinausap kami ni Mama muna, di ba, mag-day off kami, kanya-kanya kami, hindi kami sabay-sabay, may 26, 27, 28, di ba, ganun. Tapos, yung nandito yung totoo kong amo, kinausap ko ulit, sabi ko, sabi ko, pero sila nagkagulo na sila, ganun, dahil nga daw, ganun. Tapos, yung totoo kong amo, kinausap ko, sabi ko, sabi ko pag ganun, mahihiramin ko yung civil ID ko, kasi yung civil ID ko, hindi ko hawak dito sa bahay na to. Sabi ko, hihiramin ko po yung civil ID ko, sabi ko, kasi sabi ko, magdi-day off po ako sa baka 27, 28, 29, sabi ko gano'n. Ang alam ko, ang maunang mag-day off si Ate Ruby, tapos si Sarah, tapos ako yung huli. Sabi ko sa amo kong gano'n, tapos sabi niya, la, sabi ng mama ko, la, sabi niya, hindi ka you cannot rubara, sabi gano'n, you don't know, Dana. Tapos pinakita niya po talaga sa akin yung cellphone niya, na sabi niya, alam mo ba, Dana, ngayon, sabi niya, lahat dito sa Middle East, close ang airport, sabi ng employer ko, sabi niya, hindi mo ba alam, Dana, lahat ng airport ngayon nagkakagulo sila, sabi, close kasi daw, galing yata sa Spain yung sakit, parang same coronavirus, sabi niya, baka yun yung hinulaan dati na mayroon daw kapatid ang coronavirus, na pagkatapos daw ng coronavirus, di ba, mayroong parang pareho rin ng coronavirus na, pero hindi siya masyadong matindi kaysa coronavirus. Yun, parang narinig ko yun sa YouTube noon na pagkatapos daw ng COVID-19, mayroon na naman daw sakit na darating, pero galing po sa ibang bansa. Tapos ang kwento ng amo ko, totoo kong amo, sa Spain daw galing. Sabi gano'n na mayroon daw sakit. Sabi niya, alam mo ba, Dana, you know, Dana, now with the lockdown now in Kuwait, sabi na all the Middle East lockdown, same all Ramadan, before Ramadan lockdown all the COVID-19, sabi ng amo ko, sabi niya ganito, hindi mo ba alam, sabi niya, yung lockdown ngayon at saka yung lockdown noon nung March, April, May, parang gano'n, di ba, nagsimula yung COVID-19, kung ano yung nangyari noon, ganun din ang nangyari ngayon. Pero ang pagkaalam ko, sabi ni Mama, makakapag-day off kayo sa January na, sabi na gano'n. Kasi parang sinubukan yata ng Middle East na, I think 1 week or 2 weeks na lockdown. Lahat talaga po is lockdown. Tapos sabi ko, ganun ba? Sabi na, Dana, sabi ng employer ko, di ka talaga makapag-day off. So, syempre nag-reaction ako. Sabi ko, paano yung mga anak ko? Sabi ko, wala po silang pera. Sabi ko, para sa akin, na sarili ko, sabi ko, paano yung mga bata, hindi ako makapaghulog ng pera. Sabi niya, mayroong hulugan dito sa malapit lang sa amin sa Faiha, sabi niya gano'n. Mayroon dong hulugan. So sabi ko, ganun ba? Sabi ko, gusto kong lumabas. Sabi ko, gusto kong magpadala sa anak ko ng pera. Kasi di ba mag-New Year? Tapos sabi ko, bibili rin ako ng mga gulay, mga canned goods, sabi ko gano'n. Kaya tingnan nyo po, hindi po ako nakapagluto, di ba, ng ilang araw. Halos ayoko po talagang magluto. Tapos sabi ko gano'n. Sabi ko kasi po, gusto ko nga bumili ng ganito, gano'n. Sabi ko gano'n. Tapos sabi niya, di pumunta ka, maghulog ka ng pera dyan lang sa Faiha, sabi niya gano'n. Sabi ko, sige titingnan ko, sabi ko gano'n. Tapos sabi niya, wala namang problema na, Dana, gusto mo, doon ka sa lugar namin sa Cordoba, pwede ka maghulog doon. Sabi niya, or pwede ka dito, malapit sa bahay, sabi gano'n ng nanay ko. So, yung tagaluto namin si Ate Ruby, siyempre, lagi siyang naguhulog dyan Sabi tinanong ko si Ate Ruby, sabi ko, Ate Ruby, feeder in Dahia Jamia or Faiha Jamia, inti St. Pulos.
fi almula, sabi ko ganun, sabi ko may hulugan ba dyan na kagaya ng hinuhulugan ko sa Malia na almula, tapos sa Pilipinas, Cebuana, pwede sa Cebuana, pwede sa Palawan makukuha, pwede sa Western Union, lahat po pwede, basta kung ano yung hulugan dito, lahat din doon sa Pilipinas, pwede mo rin mahulugan, sabi ko ganun. Tapos, ang sabi ng tagaluto namin si Ate Ruby, sabi na, mayroon dito sa Dahia, saka sa Faiha, Western Union, so mahal ang Western Union, I think 2 kg or 3 kg pag naghulog ka. Tapos, pagdating pa sa Pilipinas, may bawas pa. Sabi ko, ganun pala. Tapos, pumunta na naman ulit yung amo ko dito. Pumunta na naman siya, na kanina, kinausap ko na naman. Tapos, ang ano na naman niya sa akin, ang kwento na naman niya sa akin, sabi niya, at saka na Dana, at saka ka na mag-day off, sabi niya ganun. Kasi ano pa talaga Dana, problema ngayon dahil daw doon sa sakit, talaga pong totoong may sakit na kumakalat. Hindi ko lang alam kung anong pangalan po. Basta ang alam ko, nagsimula na daw yung mga sakit. Galing daw yun sa Spain or Italy. Doon daw yun galing. Kumbaga yung sakit na yun, nag-i-spread na daw dahan-dahan. Tapos sabing ganito, yung sa maraming mga lugar, nag-aano na daw yung mga sakit, nag-i-spread na daw yung mga sakit. Yun yung sabi ng employer ko. Kaya hindi pwede kami makapag-day off, sabi ko gano'n, hindi kami pwedeng makapunta kung saan-saan, sabi ko. Kumbaga pinagbawal ng amo namin na mag-day off kami, pinagbawal yun. So, tapos yung driver namin, hindi rin siya basta-basta makapunta siya sa Jamia. Kaya nga yun nga yung sabi nila na may sakit ngayon sa Middle East. Kaya yung apo ni Baba hindi pa siya nagbakasyon kasi yun close talaga lahat ng Middle East. Lahat ng mga Middle East ay pina-close talaga dahil nga daw ngayon sa sakit na hindi ko lang alam kung ano yung sakit na yun eh. Basta ang alam ko, mayroon daw kumakalat daw ngayon ng sakit galing sa Spain at saka sa Italy. Tapos yung tagaluto namin nagkwento naman kasi mahilig siya sa TikTok nanonood siya ng TikTok. Tapos parang mayroon daw siyang nakitang nag-post, pati itong kasama ko nagkwento na ano daw ngayon, pag nag-day off daw kami, pag pupunta daw kami ng Malia, may simbahan 'di ba sa Malia na Christian, Roman Catholic, mayroon doon sa Malia. Sabi, pag lahat daw ng mga simbahan ngayon, mayroon daw nakabantay na mga pulis. Hindi ka daw basta-basta makapunta sa mga simbahan, mga ganun. Tapos ito rin isa nagkwento din na pag Christian ka raw, pag pupunta ka daw sa simbahan, pinupugutan ka daw ng liig. Hindi ko alam yun, hindi ko naririnig sa balita yun. Pero ito yung mga kasama ko ang nakakita daw sa TikTok. Mayroon daw ganun ngayon. Basta ang alam ko lang po dito sa Middle East, close ang kanilang airport. Lahat daw po ng Middle East. Tapos ang pagkaalam ko rin daw, basta lahat daw ng Middle East. So ibig sabihin sa Jordan, sirado. Sa Bahrain, sirado. Sa Saudi, sirado. Kasi hindi ko pa nakausap yung mga kabatsmate ko. Kasi mayroon akong kabatsmate na sa Dubai. Babae at lalaki. Hindi ko lang alam kung ilan. Madre. I don't know. Tapos kaya yung yung mga kabatsmate ko, I don't know, Sarah. Best I silang like that. Tapos lahat ng mga ka-classmate ko, nasa iba-ibang bansa sila. Hindi ko lang maano kung mayroon sa Saudi, hindi pa kami nag-uusap, hindi pa kami nagkwento-kwento, pero ang pagkaalam ko lang, yung employer ko ang nagsabi na lahat daw ng Middle East, lahat ng airport, close daw lahat. Hindi ko alam yung mga Germany, wala akong alam kasi wala naman po kasi akong nakachat na nasa Germany kamag-anak ko ngayon.
So kung ano na yung kwento ng employer ko, yun lang ang nalalaman ko, na lahat daw ng Middle East hindi makapagbiyahe, hindi makapag sa airport kasi yung mismong apo ng employer kong matanda, yung si Dua, hindi siya nakaalis sa airport kasi nag-close nga daw yung airport dahil nga daw yung sa bagong sakit ngayon. Totoo po yun, nag-close po lahat ng mga airport po sa Middle East ngayon, nag-close po talaga lahat. Kasi napatunayan ko po yun sa ako ng employer kong matanda, yung inaalagaan kong matanda. Kasi tumawag mismo, narinig ko mismo na kausap ko yan yung baba ko. Kasi nandyan ako sa tabi ng baba ko. Kaya alam ko na nag-close talaga ang airport. Totoo talaga yun. Lahat daw ng Middle East kasi yun ang nakalagay sa balita ngayon na may bago daw sakit. Kaya ang Kuwaiti ngayon para silang takot, para silang nagpapanik. Kaya walang masyado ngayong lumalabas kasi nag-lockdown daw. Hindi ko lang alam kung ilang oras. Hindi ko lang alam na gano'n. Kaya at saka yung driver namin, di siya rin basta-basta pumupunta ng Jamia eh. Gusto ko nga pumunta ng Jamia kasi maghulog ako ng pera sa mga anak ko, pero wala tayong magawa kung yun talaga ang nila. Ang alam ko sa January pa kami pinapalabas eh. Kaya sabi ng amo ko, yung nanay ko, basta maghintay ka lang Dana kung kailan ka pupunta ng Jamia, kung kailan ka maghulog ng pera. Kasi naman gusto kong maghulog ng pera kasi sabay mag-grocery na ako. Yung sa kakainin ko, yung sa iinumin ko, gano'n. Kaya nga gusto kong mag-day off. Sabay mag-grocery na rin ako para sa sarili ko. Tapos sabay hulog na rin ng pera. Kumbaga, kaya yun ang ko. Pero ang sabi ng employer ko na yun nga daw, pinagbabawal daw ngayong mag-day off. Tapos yung sinabing ang mga pulis lahat nasa mga simbahan daw ngayon, di ka daw makapagsimba. Marami daw nakabantay ng mga pulis sa mga simbahan. Kasi dito po sa Malia, mayroon po ditong Christian na simbahan. So wala pong nagsisimba ngayon. Basta close talaga. Tapos wala rin pong nagdi-day off ngayon. Parang tahimik. Kasi yung katulong nung anak ni Babang Doktor, hindi rin sila nag-day off. Kasi yun, mahilig yun mag-day off eh. Ginagawa lang nila nung 25, nag-party lang sila sa bahay ni Papa kung saan. Nag-inuman sila, naghanda sila. Pero kami dito hindi. Wala lang, parang wala lang kami. Kasi lahat kami busy. Yung tagaluto namin, busy siya sa TikTok. Yung kaibigan ko sa taas, yung nag-alaga sa nanay ko, busy din siya sa YouTube. Ako din busy sa YouTube. Kasi kailangan ko magkaroon ng maraming friends. Lahat din ng friends ko, sinasagot ko rin yung kung ano yung mga sinasabi nila sa akin. So, kaya hindi, kahit nga wala na nga rin po akong panahon sa Facebook. Kung hindi, yung anak ko kausap ko, yun lang ang kinakausap ko. Pero ibang taon, di ako nakikipag-chat-chat. Kasi nakatutok po talaga ako ngayon sa YouTube. Tapos yun nga, yung about sa sakit, totoo po yun. Kasi mismo ang amo ko magta-travel, na-stop siya, yung apo niya nag-stop. Kaya totoo po yung may kumakalat ngayon na sakit. Kaya dito sa Kuwait parang tahimik. Pero alam nilang may sakit. Talagang pinag-iingat sila. Alam mo ba dito ngayon sa Kuwait nakalagay sa dyaryo, yung mga Kuwaiti, ini-injection na ng vaccine about COVID-19. Yung mga matatanda, yung mga sa gobyerno, inuuna na isa-isa. Hindi ko lang namin alam kung pati kami i-injectionan. Pero alam namin ngayon, mayroon na silang pang-inject sa COVID-19. Tapos yung kasamahan namin tagaluto, nagkasakit kasi siya, pumunta siya kanina sa ospital. In-injectionan din siya ng COVID-19. Kasi may sakit siya. Pati yung isa kong kasamahan din na Ethiopia, in-injectionan na rin ng COVID-19. Ako lang ang hindi pa. Hindi pa ako pininjectionan, pero siya in-injectionan na, pati tagaluto naman, saka yung Ethiopia, kasi may sakit silang dalawa, nagkasakit sila eh. So na-injectionan sila doon sa anak ng baba ko na doktor, sa ospital nila Friday, na injectionan sila, pero ako, hindi lang, kaya alam mo ang ginagawa ko na lang,
nagdadasal na lang ako araw-araw, gabi-gabi, na sana hindi walang mangyari sa akin, palagi akong malakas. Kaya ang ano talaga ngayon, may kumakalat na naman ang bagong sakit. Kailangan po talaga nating mag-ingat, magdasal, na hindi tayo madapuan. Siyempre, gusto pa nating mabuhay, di ba? Gusto pa nating makasama ang mga mahal natin sa buhay. Tapos, napakahirap pag OFW pagdating sa mga panahon na ganito na may kumakalat na sakit. Ang hirap sa mga OFW. Yung ka sa lugar mo, walang problema. Nasa lugar ka na, kung Pilipinas kung nasa Pilipinas, walang problema kahit ano pa yung kumakalat. Kasi nandoon ka, kasama mo yung pamilya mo. Pero yung mga OFW, ang hirap sa amin, mahirap sa amin. Kaya ako, gabi-gabi talaga ako umiiyak kay Lord na iingatan yung pamilya ko, especially yung mga anak ko. Ako talaga nagdadasal, ako talagang sobra ang dikit ko ngayon kay Lord. Kaya nga tumagal ako sa quiet, di ba? Kasi si God, hindi talaga niya ako pinabayaan. Lahat po ng wish ko na natutupad na utay-utay, na pinagdadasal ko, lahat natupad na utay-utay na medyo gumanda na yung pakiramdam ko, lumuwag na yung masikip kong dibdib. Tapos parang ano na rin ako ngayon, yung malaya na, kumbaga alam ko na kung sino ako. Kaya si God lang talaga lahat ang nakakaalam sa buhay natin. Kaya sana magdasal kayo palagi kung saan man kayong bansa ngayon, especially yung mga kaklase ko na sa iba-ibang bansa. Marami pa akong mga kabatsmate na nasa iba-ibang bansa ko. Marami po sila. Hindi ko lang matanda ako saan yung iba. Alam ko may kabatsmate akong sa Canada, mayroon akong kabatsmate na sa US, may kabatsmate ako sa Hong Kong, may kabatsmate ako sa Grace, may kabatsmate ako sa Saudi, sa Dubai, I think sa Jordan, mayroon din akong kabatsmate sa Jordan, sa Jeddah. Marami akong kabatsmate. Sana mag-iingat sila palagi para magkikita pa kami pag may reunion kami mga kabatsmate ko nung high school. Basta lahat po tayo, mag-iingat po talaga tayo. Kasi kung mahal natin ang sarili natin, gusto pa natin makapiling ang mga kasama natin, mag-iingat po tayo palagi. Tsaka wag po tayong basta-basta pakikipag-usap, pag hindi po kilala pag sa labas, pag pumupunta kayo sa labas, huwag kayo masyadong dumikit. Pag maraming tao, medyo lumayo kayo. Yung nag-day off po ako, lumayo ako sa mga tao. Naka-mask ako, naka-clinics pa ako, tapos may mask pa. O nung nag-day off ako, hindi ako basta-basta dumidikit sa maraming tao. Kasi noong nag-day off ako last month, sabi ng employer ko na talagang remain sa amin na huwag kayong basta-basta pumunta sa mga maraming tao, yung makipag-close sa bunganga, huwag kasi nagkaroon kasi ng COVID-19 sa Malaya. So, palagi kami, yung employer namin pinaremain kasi pag may mga balita, quality kasi kaya sabi ko nga sa baba ko ba, sabi ko kasi palagi po ako doon sa sala, palagi ko po kasama yung amo ko, yung anak ng amo kong babae at saka yung amo kong matanda. Lagi nga kasi akong tinatawag, ikot ako ng ikot para akong trumpo. Sabi ko ba, bakit walang English na balita? Puro Arabic. Kung anong mga nangyari sa Kuwait. Binikwento lang ng employer ko sa akin ng Arabic. Kaya nga ngayon nag-aaral na ako ng Arabic. Lahat ng sinasabi niya, sinusulat ko na para nakakaintindi ako. Kaya sabi nga ng yung amo kong matanda na, salamat naman Dana, kasi lagi po siyang nagpa-remind na, Dana, sana ay inti sawi kalam Arabic, sabi niya gano'n. Kasi hindi daw siya marunong mag-English, kasi ini-English ko po lahat ang mga amo. Kasi di ba, sabi ko sa inyo, ayoko pong matutong mag-Arabic. Kasi pag marunong po ako, pag inaway po nila ako, baka malabanan kasi minsan tayo, pag galit tayo, hindi natin makukontrol ang sarili natin. Doon ang kinakatakutan ko. Pag ako pa naman ay masama ang loob, ako pa naman pag tinupak, minsan, pag may problema, napapasagot talaga ako kahit sino pa sila. Tapos yun, sabi ng yung Papa, salamat Dana, nag-aaral ka ngayon ng Kuwaiti. Kasi lahat na po ng pinag-usapan namin, sinusulat ko po yun, sinusulat ko po. Kaya nga sabi ko sa isip-isip ko,
pag marami na, ituturo ko rin po kung paano yung English to Arabic, Arabic to Tagalog, Arabic to Bisaya, pag yun din ang iano ko. Kaya sabi ko kay Papa, kasi ba, sabi ko gusto ko matuto kasi ituturo ko rin sa YouTube, sabi ko yung mga Arabic. Okay, sabi ng Papa ko. Kaya yung mga amo namin ngayon, nire-remind talaga kami na huwag mo nang mag-day off. Kasi natiis na namin ng ilang buwan, di kami nag-day off no COVID-19, di ba? Ngayon pa na sa January, pwede na kami mag-day off. Nagtiis lang talaga kami, pero siyempre kaming mga kasambahay, gusto rin namin bumili ng gusto namin kainin. Hindi yung palagi lang ng pagkain ng Arabic, gusto rin namin kumain ng Filipino food. Kaya, di ba mag-New Year na, Pasko, hindi kami naka-day off. Baka January na po kami maka-day off. Pero totoo po yung may sakit na kumakalat ngayon. Hindi ko lang maano po anong pangalan. Basta mayroon po yun ang pinagkaguluhan ng mga amo ko, pati yung anak ng amo kong doktor. Kasi doktor yun alam niya lahat pinagpaingat kami pag mag-day off. Doon din sa kabilang bahay, hindi rin sila pinapa-day off. Kaya yung mga amo namin natatakot din, syempre, kasi yung bahay namin, dalawang among matatanda na yung, I think, yung mama namin, I think, 95, 96. Tapos si Baba, I think, 96, 97. Halos parang isang taon lang yata agwan sa kanilang dalawa o 2 taon. So, ang tatanda nila, o kung magkasakit, mahawa sila, katigok sila kasi matatanda na sila, mahina na po sila. Yung babae po, hindi na po nakakalakad, lagi na po siyang nakahiga, upo, higa, ganun. Kasi yung baba ko, para na po siyang, mahina na po siya maglakad. Hindi siya nakakapaglakad pag-isa. Pag tumayo siya, natutumba siyang ganun. Tsaka yung kalahati po kasi ng ng tatay po, kalahating katawan na sport po yun. Kaya wala po yung lakas yung pabila. Kaya pag naglalakad po yung maestro, parang gano'n na po ang lakad niya, hindi niya masyadong matataas. Kaya pinapaingat po kami kasi mahirap na pag may sakit. Siyempre pag pumasok yung sakit sa isang bahay, lahat na yung kalat. Kaya pinag-iingat po kami. Kaya hindi po kami pinapayagang mag-day off. Sa akin, okay lang. Kung lang hindi mo na ako mag-day off, paliwanag ko na lang sa mga anak ko. Kasi hindi ko pa nasabi sa mga anak ko na close ang quiet ngayon, lahat ng medics. Hindi ko nabanggit sa anak ko, nakalimutan ko banggitin. Kaya nga, sinare ko na lang po sa YouTube ngayon kung ano pong nangyari sa quiet na nag-lockdown po ulit ngayon ang quiet. Kagaya po noong COVID-19, noong I think, nag-lockdown yata dito sa quiet, I think, April, May, June, parang gano'n. April, May, June, July, hanggang August. Hanggang August yata kami, hanggang August yata kami nag-lockdown dito. Tapos ngayon daw ulit, nag-lockdown na naman daw ulit. Kaya wala na namang masyadong sasakyan na dumadaan. Kung noong lockdown daw, ngayon din daw, ginawa din daw, yun ang sabi ng amo ko sa amin. Kaya hindi na kami mag-day off. Kaya nagtiis-tiis na lang muna kami. Sa akin, wala problema kasi naging busy nga ako dito sa YouTube. Kaya yun lang po talaga ang masasabi ko po sa inyo. Totoo po yung close lahat ng airport sa Middle East. Na ano ko po talaga yun, na ano ko sa mga amo ko, na narinig ko na hindi matuloy ang day off, hindi matuloy ang bakasyon ni Dua. Pero ang alam ko lang, si Dua kasi yung apo ng baba ko, ang alam ko yung asawa niya nakaalis na. Kasi yung mga apo ng baba ko, lagi silang nagta-travel, lagi silang kung saan-saan pumupunta. Kasi marami talagang apo ng baba ko. Simula sa anak niya, 7. So yung mga anak niya, sa isang anak niya, maraming anak. May apo-apuhan pa, may apo pa sa tuhod si baba. Kaya alam namin lahat ang mga balita. Mabilis kumalat ang balita sa pamilya namin. Kaya alam namin na may bagong sakit ngayon. Pero hindi ko lang alam kung anong sakit. Parang VIG ba yun? Parang nakita ko dun sa pinsan ko na senior niya. Pero sa Middle East po talaga, totoo po talaga. Pero yung mga kaklase ko, hindi sila nagkwento. Pero dito sa amin, updated kasi kami sa bahay namin ng mga balita-balita eh. Kasi may kumpanya nga yung baba ko. So, may problema, lahat sila nagkwento-kwentuhan. Kasi mga pamilya kasi ng baba ko,
gabi-gabi yung mga anak niyang lalaki pumupunta dito. Araw-araw pag may balita na pag-uusapan sa bahay namin, kunwari may problema yung katulong, lahat yun ang pag-uusapan. Kagaya itong tagaluto namin, nagpa-check up sa ospital, kasi yung sakit niya dati bumalik. So pinag-usapan ng mga anak ni Baba, mga lalaki. Ganun, kaya lahat ng problema dito sa bahay namin, pag may problema yung isa, lahat kasama na lahat ng problema. Ganun sa bahay namin. Sa kanila, ganun ang mga kuyog kung may problema, kung may mga nangyari sa labas, sa ibang lugar, nalalaman namin kaagad dahil sa kanila. Kung marunong po kayo mag-Arabic, kaya maganda rin pala matuto kang mag-Arabic. Kaya utay-utay na ngayon, pinag-aralan ko ang Arabic. Kasi yung dyaryo ko nila dito, walang English. Ang English lang makita mo lang Monday. Tapos, Alwatan, yun lang ang English. Yung pangalan ng dyaryo, Alwatan. Pero yung mga lahat ng news, makikita nga nila ni Baba, binabasa ko eh. Sabi, binabasa mo daw na. Sabi ko, may English naman ba? Yung mga title, mga English. Yung Alwatan, yung June 1, Monday, yun lang ang nakalagay ng English sa dyaryo. Puro lahat Arabic. Sabi ko sa Baba ko, bakit dito ba? Sabi ko ba, may bayad ba yung dyaryo ni dito? Wala daw, libre yung dyaryo nila. Tapos ba, bakit walang ang dyaryo ninyo? Bakit walang English? Sabi ko, sa Pilipinas may may English, may Bisaya. Sabi ko, may Tagalog. Sabi niya, mayroon daw English, pero bibilhin mo. Pero di sa mga bahay-bahay ang libre, puro Arabic. Mga yung dyaryo na mga ganito, paano ko po yun babasahin? Yan po ang mga dyaryo nila dito. Kaya hindi ko kayang basahin yun. Tinitingnan ko lang po yung mga picture. Ganon yung mga nila dito, mga dyaryo. Paano mo mabasa yun? Diba? Paano mo mabasa yun? Kaya ang picture lang ang tinitingnan ko kung ano. Ganun ang ginagawa ko sa mga dyaryo dito. Tinitingnan ko lang na ganun. Kaya mahirap din. Nga walang English. Pero nakikita ko naman sa picture kung Kaya totoo po talaga yun na may kumakalat ngayon dito sa Kuwait na sakit. Saka lahat po ng airport ngayon close, lahat po ng Middle East. Kumbaga yung sakit ngayon parang nagsimula pa lang. I think 3 days nagsimula ang sakit o 4 days. I think ganun kasi 27 yata ngayon o 5 days nagsimula yung sakit. Nagsimulang nagpanik yung mga Kuwaiti ngayon. Nagsimula nag-close ng airport. Ilang days na rin. Maganda pa yung usapan ng nanay ko noong 1920 na mag-lay off kami tapos na-stop lang dahil doon sa apo ni Babang tumawag na hindi na tuloy sumakay ng eroplano. Nasa airport na, nabitin pa. Papunta na ng airport, pagdating doon na close daw kumbaga napuntahan niya, last flight na, hindi pa siya nakaabot. Pero yung asawa niya nakaalis daw. Hindi ko lang alam kung saan bansa pumunta yung asawa ni Duha. Duha ang pangalan ng apo ni Baba eh. Pero narinig ko talaga na close lahat ang Middle East. Totoo po talaga. Tapos yung parang nag-post din yung friend ko dati sa Kuwait na Pilipinas siya, taga Isabela, nasa Saudi siya. Parang binilihan din siya ng employer niyang ticket. Tapos nag-lockdown nga daw. Wala daw biyahe ang eroplano. Nakita ko yun sa friend ko sa Facebook. Pinost niya yun na umiyak siya kasi hindi natuloy. Dapat magbakasyon siya. Parang hindi daw natuloy. Sabi ng amo niya, wala daw eroplano. Lilipad kasi nga daw lockdown. Totoo po yun. May friend po akong nag-ganon din. Nag-lockdown nga din daw sa Saudi. Sa Saudi yung friend ko, galing siya dito dati. Nakasama ko yun dito ng matagal. Nagkikita kami pag holiday noon. Si Cheryl, taga Isabela. Di rin siya natuloy na nagbakasyon. Yun ang nakita ko dun sa Facebook Wala na kung ano ba.
Yun lang. Kaya nakakwento ko naman ngayon kasi yung pinsan kong may vlog, si Genesis Sabuban, nakita ko yung senior niya sa family namin, sa family relatives namin. Yung senior niya, totoo yung mga nag-close na mga airport. Pero ang alam ko lang dito lang sa Kuwait eh. Pero yung sa mga ibang bansa, hindi ko alam. Pero ang alam ko, ang sakit nagsimula sa Spain or Italy, yun ang sabi ng amo ko. Pinakita niya talaga sa akin, pinaliwanag talaga kung bakit hindi pwedeng mag-holiday. Especially sa mga maraming tao, pinagbabawal, lumabas. Sa Malia kasi, yung Malia kasi, umbukan yun ng iba-ibang lahi. India, Sri Lanka, Ethiopia, Ghana. Yung Malia kasi para siyang style divisoria. Ang daming tao. Kasi mayroon doong restaurant na Filipino food, mayroon doong karaokehan, mayroon doong bilyaran. Doon sa Malia, mayroon doong mga restaurant na Pilipino. Tapos mayroon doong may palaruan, may mga, basta kompleto doon sa Malia. Yun yung big city ng Kuwait. Yung doon lahat ang mga tao tuwing holiday. Doon sila pumupunta. Tapos mayroon din yung simbahan na Christian. Parang nag-iisa lang yata ang simbahan dito sa Kuwait ang Katoliko eh. Kasi sa Pahil, walang simbahan sa Pahil eh. Hindi masyadong pinupuntahan yung Pahil. Isig kadulo yun eh. Yung Pahil doon, yung Malia, dito Kuwait City dito. Yung Kuwait ang sikat, Malia ang tawag nila or Kuwait City. Yun ang sikat para siyang divisoria. Ang daming tao pag Friday. Pag Friday at saka Saturday. Pinakamaraming tao Friday, Saturday. Marami din. Pero pag iba-ibang araw, konti-konti na lang. Yun yung pinakamaraming tao pag Friday. Kaya mahirap na. Kaya pinapaingat talaga kami ng amo namin. Dahil sa panibago na namang sakit ngayon. Kaya mahirap sa aming mga OFW. Nagdasal ako na sana makauwi ako next year nito. Sure na ako uuwi next year. Kung makapag-extend ako, kung pamay yung ako mag-extend ako ng ilang buwan, mag-extend ako. Pero pag dito siya pumayag, pagtapos ng kontrata ko, uwi na ako. Yan ang inaano ko. Gusto ko nang umuwi ng Pilipinas. Na rin ako eh. Gusto ko na rin magpahinga muna kasi nilalimang ka. 2015 pa ako nandito hanggang 2020 na ngayon. O ilang years na akong walang pahinga. Tsaka malalaki na rin yung anak ko. Kailangan ko na rin makasama sila. Malalaki. Labi na yung bunso ko. Nag-abroad ako nung 3 years old lang. No? Yun. Ngayon yung bunso ko mag-15 na. 50 na yata siya. Mag-50 na. Kaya gusto ko na rin po talagang umuwi. Kaya gano'n. Saka nagtaka din po ako ng ilang araw, tinatamad po akong magluto. Tinatamad po akong kumain, hindi ko alam. Tamad ko talaga magluto. Kanina nga lang ako magluto ng kanin, wala din naman akong lulutuin ulam. Wala akong gulay, gusto kong maggulay, gusto kong Kaya parang tahimik na ngayon. Mas na pa yata ito sa COVID ngayon. Lahat ng Kuwaiti kaya ngayon nagpapanik. Pero nagtaka ako sa baba ko, pumupunta pa rin siya sa opisina na nag-exercise pa rin siya. May sakit daw kumakalat. Basta lang naman, ang sakit lang naman sa mararaming tao yun eh. Feeling ko yun ang pinaliwanag ni Mama na ang sakit daw sa maraming tao na kaumpok-umpok. Pero natakot ako sa sinasabi ng Ethiopia na daw, pag pumunta ka daw ng Malia, mayroon daw pag pumunta ka ng simbahan, may nanggaganon daw na mga Christian pinupugutan daw ng liit. Hindi ko nakita yun sa TikTok. Pero nakita nila sa TikTok, mayroon daw lugar na pag pumunta ka ng simbahan na Christian, pinuputulan daw ng liit. Nagulat nga ako, kung totoo yan eh. Hindi ko kasi nakita yun eh. Pinto lang nila ng dalawang kasama ko. Kasi yung kasama ko parang addict siya sa TikTok. Marami siyang viewers sa TikTok. Ako naman dito sa YouTube. Nalibang ako sa YouTube. Hindi na nga ako nakikipag-chat sa mga Facebook, sa mga Messenger eh. Kasi syempre,
ang isang bagay, pag ginusto mo, pagtiyagaan mo, paghirapan mo, gastusan mo para makamit mo yun. Huwag kayong pumunta ng YouTube kung enjoy lang kayo sa YouTube. Kailangan pumunta kayo sa YouTube, paghirapan nyo, pagtiyagaan nyo, kasi kung matyaga lang kayo, matiisin kayo, makakamit nyo yung gusto nyo sa YouTube. Kagaya ng challenge na ginawa ko na pinagtiyagaan ko rin yung pinachallenge sa akin ng kaibigan ko na nakamit ko pa, sobra-sobra pa. Hindi ko nga in-expect na 3 ang binigay niya sa akin, 2 power bank at saka itong stand eh. Ang alam ko isang stand lang. O siguro nakita ng friend ko na sa talagang desidido ako makuha ko yung premyo niya, pinagtiyagaan ko. Kung nakamit ko, di ba? Nakita niyo yon? Pinost ko sa Facebook na nakamit ko yung 2 power bank at saka ito. Kasi nakita niyang naghirap ako, pinaghirapan ko talaga yun. Na-deserve ko naman na para pagiging akin. Ngayon. Kaya ang ginagawa ko naman ngayon, na ano ko na yun, nakamit ko na yun, naghahanap naman ako ng kaibigan sa YouTube ngayon para dumami yung mga kaibigan ko. Kaya naging busy po ako. Kasi dahil naghahanap po ako ng maraming kaibigan, maraming kausap, maraming katsikahan, live chat, ganon. Kaya enjoy ako sa YouTube. Kaya maraming salamat sa YouTube talaga. Dati nagpasalamat ako sa Facebook. Ngayon sa YouTube na naman. Kaya habang nandito sa Kuwait, pagtsatsagaan ko talaga kasi sa Kuwait kasi mura ang load dito. Alam mo, 5 GB dito na load na internet. 500 GB na. Sa Pilipinas, ang mahal-mahal. Yung sa anak ko, I think, 599. Parang 40 GB lang. Isamantalang sa akin, 500 GB. Sawa ako sa GB ko. Hindi ko nauubos. Last month, kasi pangalawang buwan ko palang nag-internet load. Last month, may sobra pa akong mahigit 195 GB pa ang sobra ko last month. So ngayon, nadagdag na naman dito. So naka 600 plus na naman akong GB. Ngayon, nakita ko sa GB ko, mayroon pa akong 300 plus. Sawa ka sa abroad. Kasi mura ang GB nila dito. Kasi ang 5 GB, parang sa Pilipinas yata, I think, ang 1 GB, di ba, 155? O, 155. So, sabihin na natin 2, 3, 4, 5, 6, parang mga 7 plus o 8 plus lang ang 5 GB, parang 800 pesos o 850 o 500 GB na yun ha, ng Z. Kaya sawa nga, kaya nga sabi ko sa mga anak ko, magbigay kayo sa akin ng mga video. Kasi para dumami ang video ko. Kasi daw po, sabi ng friend ko, ang technique daw po ng pag-YouTube ka, hinihingi po daw ni YouTube yung mahabang oras. Yung pinag-aralan talaga po ang YouTube, alam nila lahat na hinihingi talaga daw ni YouTube ay 48 hours. Kung kaya mong ibigay sa 1 day. Yun ang challenge ni YouTube. Na kailangan mahahaba ang mahahaba yung mga video mo habang hindi ka pa niya minonetize. Pag na-monetize ka daw niya, doon mo na i-edit yung mahahaba mong upload. Huwag mong i-delete yun kasi sayang yung mga viewers mo. Yun ang sabi ng friend ko kasi pinag-aralan niya. Kaya yung iba nga nagre-reklamo, bakit ang nagluto kang ganito ang haba? Kanya-kanya po tayong diskarte. Kasi ako po ako sa kaibigan ko, trust po ako sa kaibigan ko. Lahat po ng tinuro niya ay totoo, deserve po niya yun na lahat ng ginawa niya, ginagaya ko, sinusunod ko po siya. Kasi nakikita ko po sa result sa kanya. Tignan mo, mahigit 5 months daw sabi niya o 6 months na siya. O,
ilan na yung subscriber niya? I think 2,000 plus na o 3,000 plus na. Oh. Tapos na ano na rin siya, na-monetize na rin siya. Medyo matagal na rin siyang na-monetize kasi palagi na siyang nag-steam. Ngayon, hindi na siya masyadong nag-ano sa YouTube. Sa TikTok naman ang pinag-apalakan niya ngayon. Lahat ng tinuturo niya sa akin, natutunan ko kung paano yun nga, pag i-delete yung red. Ganon, tinuturo niya lahat sa akin, utay-utay. Ang hindi ko pa natutunan yung pag-edit-edit, o ganon. Pag hindi ko pa, kaya nga, di ba, kaya nga sabi ko doon sa live chat, sa mga friend ko na bago lang po ako. Kaya hindi ko po pinupush yung subscriber ko. Bago lang po ako. Parang I think 1 month and 2 weeks pa lang ako. Kaya nga nagsikap ako, naghanap talaga ako ng maraming friend. Kasi pag maka 1,000 ka daw, doon ka na magla-live chat, doon ka na pwedeng mag-apply kay YouTube na maging monetize. Pagkatapos naman ng monetize, kailangan naman maano mo yung time watch mo, makaabot ka ng 240,000 watch. I think within 12 months, parang narinig ko sa pinsan kong YouTuber yun, parang gano'n. Yun, totoo rin yung sinasabi ng pinsan kong YouTuber. Kaya nga, ang technique, sabi ng friend ko, upload ka ng maraming video. So, nagulat yung friend ko, mas marami pa yung video ko ng almost a month. Mahigit 100 na po ang video ko. Tapos kumukuha din po ako sa mga anak ko ngayon. Kumukuha din ako kahit ilang minuto lang. Okay lang yun sa akin kasi nasasaktan nga ako sa mga sinasabi ng mga friend ko na nagluto ka lang ng ganito, ang haba-haba, 45 minutes, ganun. Hindi nyo po alam kasi eh. Kasi may nagtuturo po sa akin, kaya alam ko po. Hindi po ako kailangan turuan ninyo kasi may nagturo po sa akin na pinag-aralan po talaga niya lahat. Nakatutok po talaga siya about sa YouTube. Kaya hindi po ako nag-worry sa lahat ng tinuro niya. Sinusunod ko po sa kanya. Loyal po talaga ako sa friend ko. Kasi lahat ko ng tinuturo niya. Totoo. Di ba sinishare pa nga niya sa YouTube yung mga pinag-aaralan niya. Kasi pinag-aaralan niya yun eh. Doon lang siya sa taas eh. Lagi lang siya doon kasama niya yung employer namin matanda, si Mama Miriam. So lahat na pag-aralan niya yun. Hindi siya nakakonsentrate sa luto-luto. Hindi daw siya masyadong galong magluto eh. Nakakonsentrate siya doon sa about sa YouTube. Kung paano mag-ganito, paano mag-Google, paano mag-open ng YouTube, gano'n yung mga. Kaya kung ano pong problema ko sa YouTube ko, kung ano pong problema ko sa mga ganito, tinatanong ko po sa kanya, tinuturuan ko niya ako. Ganun po. Pag may problema ako, nag-uusap kami, pero wala akong problema. Kagaya ngayon, maka 1,000 lang subscriber ako. Tuturuan naman niya ako kung paano mag-live stream, mag-live chat. Kasi ang pangarap po ng friend ko, alam mo po, siya po yung nagpursige na magkaroon ako ng YouTube. Ang tagal po niya akong niligawan na mag-YouTube ka. Tapos yung anak kong eldest na si Erika sa Bubantalyo na may YouTube, siya yung unang nag-YouTube. Tapos parang nainis lang po ako sa kanya kasi hindi siya laging nag-upload. So ang sabi ko, parang na-stress ako sa kanya, kaya napursige naman ako nag-YouTube. Kaya ngayon, nakakonsentrate ako sa YouTube. Yung anak ko, hindi siya masyadong nakakonsentrate. Kasi busy rin siya sa negosyo niya, sa trabaho niya, sa mga kapatid niya. So ako yung nag-concentrate ngayon sa YouTube. Sabi ko, isa man lang sa atin may makapasok. Kasi yung sa akin, pang pamilya. Sa kanya, pang negosyo niya, pang online business niya. Ako naman, sa gusto ko sa mga anak ko, lahat ng anak ko pwedeng maglagay ng video dito. Kasi pang Happy Talyo Family ang YouTube ko. Papalitan ko po ng pangalan ng Happy Talyo Family. Ang ipapalit ko niya, hindi na i-rotate sa Guban. After 3 months pa daw, sabi ng friend ko, bago mo papalitan yung photo mo.
Kaya lahat ng tinatanong ko po, alam niya lahat. Kung anong tanungin ko about sa YouTube, alam ng friend ko. Kasi nakatutok po siya sa mga words, sa mga paano magganito, paano mag-google, paano mag-open ng YouTube. Ako po, nakakonsentrate po ako sa pagluluto, nakakonsentrate po ako sa pag-share ko kung ano yung experience ko sa abroad or sa real life ko. Sinishare ko po sa inyo yung mga experience ko almost 10 years sa Kuwait. Or sabi ng friend ko, totoo po yung sabi ng friend ko, ano daw ako, madrama, real talk, real happen in my life, real experience po yun. Doon po ako nakatutok sa mga ganon. At saka sa pagluluto, kung anong klaseng pagkain ng Kuwait, pagkain ng Bisaya, pagkain ng Tagalog, doon po ako nakakonsentrate. Ngayon, hindi lang po ako nakapagluto kasi wala po ako ingredients. Marami pa po ako i-share sa inyo sa mga luto-luto, sa mga katatabi, sa mga kakanin. Nagkataon lang kasi ngayong may lockdown sa Kuwait, hindi ka basta-basta makadip dahil sa sakit na yun bagong kumalat dito sa ibang bansa. Sa Pilipinas, wala pa yun. Sa iba-ibang bansa pa nagkalat-kalat na yun. Sa Kuwait, sa Pilipinas, wala pa yun. Matagal pa yun dito pa lang sa... Kaya in-stop ngayon ng mga airport para walang makatawid na galing sa Spain, galing sa Italy na sakit. Walang makatawid sa Saudi. Walang makatawid sa Kuwait. Walang makatawid para papuntang Pilipinas. Wala pa. Kaya maganda yung close na nila yung mga airport para walang makapasok. Kasi nag-iingat yung mga Middle East ngayon sa COVID-19. Kasi utay-utay na nga silang ininjeksyonan. Pinakita sa dyaryo yung mga gobyerno pinag-i-injeksyonan na yung mga matatanda pinag-i-injeksyonan. Hindi ko lang alam kung bahay-bahay o ano. Sa nakita ko po sa dyaryo. Kumbaga, siguro gusto nilang tapusin yung mga COVID-19. Gusto nila lahat ng vaccine ipamigay. Tapos medyo paghupa na yung balita about sa sakit, doon na po nila i-open yung airport. Parang ganun po ang sistema ng Middle East. Mabilis po kasi sila ang mga Middle East, makasagap. Magaling po sila mag-hearing sa mga kung ano-ano. Yun lang po ang maganda sa Middle East. Mabilis silang mapanig, mabilis silang mataranta, sa masakit, takot po sila. Duwag po, may pagkaduwag po ang mga Kuwaiti. At saka, na-experience ko po, parang hindi sila magaling ditong doktor Kaya nga dinasal ko kay Lord na kasi kagaya nung Ethiopia na may sakit. Sabi may sakit sa bato noon. Tapos dapat operahan. Tapos pinainom ng gamot. Tapos nakalimutan na. Tapos ngayon nagkasakit dito sa mattress. Tapos ngayon sabi nila may buwa dito. Sabi operahan. Hindi sila kaagad nag-opera. Kaya minsan may nadidisgrasya, may namamatay. Kasi hindi sila mabilis kumilos pagdating sa mga opera-opera. Kaya alam niyo ba yung mga Kuwaiti, walang tiwala sa mga doktor na Kuwaiti. Pupunta sa Germany, sa Amerika, nagpapagamot. Wala silang tiwala sa lugar nila. Dumadayo sila. Pero ako, tiwala ako sa Pilipinas. Kasi may mga doktor na magaling sa Pilipinas Pero dito, hindi. Kasi na-experience ko rin po, in-injectionan ako nung bago. Ako dito, in-injectionan ako dito. Imbis dito, dumugo yun. Simula nun, nagka-phobia na ako sa Kuwait. Pero si God, dito niya ako pinabalik. Kaya si God talaga lahat kung saan ka dadalhin, doon ka talaga. Kaya sana sa sunod na pagtrabaho ko, hindi na dito, hindi na Middle East, sana sa open country naman. Para maganda naman yung sahod ko. Ang baba ng sahod ko dito Tapos ang trabaho ko pa, grabe. Nagre-reflexology pa ako. Sumusurrender ako sa Tapos parang napapagod na rin ako. Kaya mahirap ang trabaho ko ngayon dito sa Kuwait. Kaya parang ayoko na. Kaya mag-ipon na lang ako ng pang-negosyo. Mag-negosyo na lang ako sa Pilipinas. Kaya sana guys, sana mag-ingat kayo palagi. Kung saan man kayo ngayon, saang mundo kayo nagtrabaho, kung saan kayong nagstay, kung saan kayo nakatira, mag-ingat lang po talaga kayo kasi may bago na pong sakit na naman na yung kumakalat. Mag-ingat kung gaano po kayo nag-ingat noong may COVID-19, dublihin po yung pag-ingat nyo ngayon. Kung mahal nyo yung sarili nyo, kung mahal nyo yung pamilya nyo,
Kung mahal nyo yung bansa nyong babalikan, kung saan kayo nanggaling. Kasi babalik at babalik kayo talaga sa pinanggalingan nyo. Kung Pilipino kayo, kung taga Pilipinas kayo, babalik talaga kayo sa Pilipinas. Kahit ilang taon pa kayo sa Kuwait, babalik at babalik kayo sa pinanggalingan nyo. O sa lupang sinilangan nyo, babalik kayo. Ang mapapayo ko po sa inyo, mag-ingat palagi. Huwag basta-bastang pumupunta sa mga crowd place o sa mga madadaming tao, wag po kayong basta-bastang pumupunta. Buti po pupunta na lang kayo sa mga walang masyadong tao para siguradong hindi kayo mahawa sa sakit na bagong sakit na yun. Hindi ko lang matandaan ko anong sakit yung kita ko yun sa pinsan ko pero hindi, parang VIG, parang ganun. Parang 4 letter lang yun eh. Ang nakita ko sa pinsan ko, parang, kaya nga, nung narinig ko rin yun, parang yun yung hinulaan na pagkatapos daw ng COVID-19, mayroon daw yung kapatid yung COVID-19, pero hindi masyadong grabe, as in COVID-19, so, sobrang grabe ang sakit na yun. Parang kapatid to sa COVID-19, hindi masyadong malala yung sakit, pero mag-iingat pa rin. Kasi si Lord lang nakakaalam sa buhay natin, kaya hilingi na naman natin ulit kay Lord, protektahan niya tayo kahit saan tayo magpunta. At syempre tayo din, magdubling ingat tayo, magmamas pa rin tayo, magdudubli ng mask, magka-gloves pa rin, lagi pa rin nakasanitize o laging nag-i-spray ng alcohol sa kamay, laging maghuhugas ng kamay para siguradong walang bakterya na masusubo sa bunganga. Kaya, doblihin po natin ngayon ang pagdadasal kay God. Si God lang po talaga ang nakakaalam sa buhay natin. Ihiling po natin na matapos agad yung kumakalat na yung sakit, na magiging normal po tayo. At saka sana po yung mga tao pong mga walang hiya, magbago na po kayo. Magpakabait na po kayo, yung mga magnanakaw, yung mga siraulo. Bumalik na po kayo kay Lord. Magdasal na po kayo talaga. Kasi si Lord lang po ang nakakaalam sa mga buhay natin. Kung mahal nyo yung buhay nyo, mahal nyo yung pamilya nyo, bumalik po kayo kay Lord. Magdasal po kayo kay Lord. Kasi si Lord lang po ang makakaligtas sa atin. Wala na pong ibang taong makakaligtas sa atin. Siya lang po ang gumawa sa atin. Siya po ang gumawa sa atin. Siya po ang nag-guide sa atin. Kung ano pong dinadasal natin, siya po yung nagbibigay o nagmamagic para matupad ang mga pangarap natin. Sabayan lang po natin ng sipag at tiyaga. Kailangan po, lahat po tayo matuto sa buhay kasi hindi po palaging may magulang or lahat po ng mga sinasabi ng magulang natin, susundin po natin kasi ang magulang natin, naranasan na po yung mga teenager ngayon, naranasan na po ng mga magulang natin yun. Kaya tama ang mga magulang. Walang magulang po na nagtuturo sa mga anak ng mali. Lahat ng mga magulang, perfecto. Iilan nga lang magulang na walang pakialam sa mga anak. Parang iniri lang nila sa mundo, wala na silang pakialam. Pero kung totoo po kayong nanay, mahal nyo po yung anak nyo kasi galing nyo po sa sinapupunan yun, dapat ang mga anak din, pakinggan ninyo yung mga magulang nyo kasi ang mga magulang perfect yun. Perfect na magulang sa pangaral ng mga anak. Kasi naranasan na namin yun eh. Ayaw namin maranasan sa inyo. Kaya ang mga anak din, makinig din kayo sa mga magulang nyo, especially yung mga OFW yung magulang nyo. Na lahat ng sasabihin namin, makinig kayo kasi para po sa inyo yun. Hindi po kami habang buhay-buhay. Kaya pag sinabi sa inyong mag-aral, magtapos, sundin nyo po kasi yung pag-aaral, makapagtapos para sa future nyo yun po. Para pag wala na kayong magulang, mabuhay kayong mag-isa. Tapos ang mga magkapatid, magmahalan. Kasi kayo-kayo lang po ang magdadamayan. Labi na pag totoo kayong magkapatid, kayo-kayo lang po ang magdadamayan. Mas lalo kayong magmahalan kung totoo kayong magkapatid. Kahit yung mga half-sister na, pwede nyo rin mahalin, pero iba pa rin yung tunay na kadugo. Kasi kayo lang pong magtutulungan balang araw pag wala na kayong magulang. Basta lahat ng sundin nyo, especially yung mga OFW yung magulang nyo, pag sinabing mag-aral kayo. Kasi para sa magiging future nyo, para sa magiging pamilya nyo yun eh. Para hindi kayo kawawa. Kasi alam nyo, may mga biyanan na walang hiya na lalait-laitin ka dahil hindi ka nakatapos ng pag-aaral. Ganun, maswerte lang po talaga ako sa biyanan ko. Kasi kahit ayaw ng biyanan ko,
Hindi ko siya iniintindi. Noon ayaw niya sa akin. Ayaw niya talaga. Pero hindi ko siya iniintindi. Yung lahat ng ginawa ng biyanan ko, ang ginawa ko, nagsikap ako. Kasi kahit nung hindi ko pa nakilala ang asawa ko, dream ko na po talaga magtrabaho sa ibang bansa. Gusto ko talaga makita ang tatay ko. Ang dream ko naman po nung dalaga ako, hindi ko po pinangarap na mag-asawa ng Pilipino. Alam mo, pinangarap ko noon, gusto ko magtrabaho sa abroad, gusto ko makapagsawa ng Amerikano, para makita ko po yung tatay ko. Yun po ang dream ko. Hindi ko dream noon na gusto ko mag-asawa, gusto kong ganito. Hindi. Ang dream ko po noon, kasi namulatan ko po sa nung bata ako na kinakantsawan po ako ng mga bata na walang tatay, walang nanay, yung tatay mo na lumus sa sabaw. Kaya yun ang pangapayo ko sa mga bata, especially sa mga sa OFW, pakinggan nyo po ang magulang nyo kasi mahirap po sa abroad. Labi na ngayon sa panahon na yung may sakit na kumakalat, mahirap po sa amin. Mahirap po sa amin. Ako nahirapan po ako, nagdasal po ako lagi araw-araw. Na bakit ganito po ang nangyari. Pero naintindihan ko po si Lord kasi sa dami ng walang hiyang mga tao ngayon, sa mga korupsyon, sa mga swapang, mayaman na nga sa hindi sa marunong mag-share ng blessing. Kaya nga sabi ko kay Lord minsan, Lord, one time lang, bigyan mo ako ng kayamanang marami. Itutulong ko po yun sa mga nangangailangan. One time lang, Lord. Sinabi ko, gagawin ko po yun sa mga taong nangangailangan, especially sa mga kamag-anak ko na walang-wala. One time lang, sabi ko kay Lord. Yung sinabi ko, gagawin ko sa inyo. Kasi ako po, Lord, may isang salita ko. Pag sinabi ko, ginagawa ko po. Ganun po ang ugali ko. Prangka po talaga ako. Nakikita niyo, wala akong problema. Tawa ako ng tawa. Hindi niyo po alam. Dinadasal ko po lahat ng mga... At saka, masaya din ako na tinatapak-tapakan nila ako, na nilalait nila ako. Kasi alam mo, pag nilalait po kayo, doon po kayo natutong magsikap, tumayo sa sarili ng paa. Talagang kung ano yung naririnig ko, nilalagay ko sa utak ko yun, hindi ko ginaganon. Sinisiksik ko yun. Kaya nga ang Pilipino minsan hindi maganda ang ugali. Masakit sila magsalita, manglalait sila, nangaswapang sila, nangaagaw sila. Kasi lahat po yung naranasan ko, na-experience ko po lahat sa ano kong ito ngayon. Ang dami ko nang naranasan sa mga Pilipino. Nanglalait sila, nanggaganito sila, akala mo perfecto sila, wala, hindi naman din sila perfecto. Kaya ako, masakit din ako magsalita pag alam kong ginagano nila ang tao. Maano rin ako, iba rin po kasi ako. Mabait ako kung sa mabait, sobra. Alam ng mga anak ko yun, sobra. Pero pag nagalit ako, iba. Saka ang ayoko lang po yung sinasabihan ka, bakit? Magkano bang binigay mo sa akin? Umaabot ba ng milyon? Sa isip-isip ko, magpasalamat nga po kayo, tinutulungan ko pa po kayo. Hindi ko po obligasyon na habang buhay ko kayong bibigyan, tutulungan Pasalamat kayo, nagbigay pa ako sa inyo kahit ayaw ng mga anak ko. Sabi ko sa isip-isip ko lang alam ko pag may blessing, kailangan mong i-share. Pero yung sinishiran mo, walang hiya din. Sasabihin pa yun lang ang binibigay mo. Salamat siya, nagbigay pa ako sa kanya. Diba? Kaya yun ang ano ko. Kaya magdasal lang po tayo. And we love you so much, especially sa mga subscriber ko. Sa hindi pa nag-subscribe, mag-subscribe na kayo. Basta ang mga friend ko na sa YouTube, magdasal lang po tayo. Mag-ingat po talaga tayo kasi may kumakalat po ngayong bagong sakit. Kaya we love you so much. Pilitin ko po kayo sagutin lahat po ng mga comment nyo sa akin, sa abot ng aking makakaya. Pag may oras po ako, kasi busy po talaga ako sa work. Lagi akong ikot, takbo, ikot, tawag na tawag yung amo ko. Kaya wala, mas high-tech na po, hitik na po ang schedule ko ngayon kaysa dati dahil nagkasakit na yung baba ko ng mild stroke. Hindi kagaya nung paisi-isi lang ako. Ngayon, lagi akong ikot ng ikot para akong trumpo Pero pinagtyagaan ko lang kasi ilang buwan na rin naman tapos na rin ang kontrata ko. Sana makaipon din ako para pang negosyo ko habang hinintay ko yung mga kapatid ko sa Pilipinas. Kaya we love you so much. Pasensya na po kayo Nagdala ako ng cellphone para alam po ang oras Pag walang cellphone, di ko alam kung anong oras. Ang haba-haba na pala yung ano ko. Kaya we love you so much. Pasensya na kayo. Ngayon lang ulit ako nakapag-video. Puro maiiksi yung mga in-upload ko galing sa mga anak ko. Kasi ilang days po talaga wala akong gana.
sa pagluluto, sa pagkain, sa ano, ewan ko, hindi ko, wala naman po akong sakit. Siguro nalulungkot lang ako kasi magpapasko, tapos di ako nakapag-day off. Hindi ko alam, basta parang malungkot lang talaga sa loob ko, hindi ko alam. Tapos minsan lagi ako nasasabi, hindi ko alam kung anong dahilan. Tataka nga yung tagaluto namin, samantalang nung luto ako ng luto, may manok naman ako. May noodles naman ako, may hotdog naman ako, marami akong stock, mayroong oat milk, mayroong kung ano-ano, mga dilata. Hindi ko alam bakit. Basta parang ayoko lang magluto, wala akong gana. Feeling ko magpapasko at saka mag-New Year. Kaya tinatamad akong magluto-luto. Saka wala rin, gusto ko yung gulay, gusto ko yung salata, gusto ko magturo ng mga salata. Marami kasi klaseng salata sa Kuwait. Kaya we love you so much. Mapahaba na naman usapan natin. Kaya we love you so much. Mag-ingat kayo lahat ng mga friends kong mga nag-subscribe sa akin at saka yung mga hindi pa nag-subscribe, mag-subscribe kayo sa akin. Kaya pasensya na po kayo ha. Pero sinishare ko lang po kung ano yung naririnig sa amo ko na about close lahat ng airport. Kasi narinig ko po, mismo katabi ko po yung amo ko. Sinare ko po yun kasi narinig ko po na close na lahat ng airport. Totoo po yun. Dahil sa sakit na bagong dumating. Hindi ko lang maano kung anong klaseng sakit. Basta sakit na yun. Kapatid daw ng COVID-19. Pero mas matindi ang COVID-19. Ito hindi masyadong matindi. Pero mag-iingat po tayo para mabuhay pa rin tayo ng mahaba at saka alagaan po natin ang sarili natin. Huwag na po tayong uminom ng alak, manigarilyo, mangbababae. Kung pwede po, tumino na po tayo kung mahal natin ang buhay natin, kung mahal natin ang pamilya natin. Kung hindi nyo mahal ang asawa nyo, palitan nyo, hiwalayan nyo. Huwag lang kayong magluko. Kasi kawawa ang asawa nyo pag nagluko kayo. Kung ayaw sa asawa nyo, di maghiwalay kayo. Hindi yung may asawa ka, may bababae ka pa. Mas ano yun, mas matinding ano ni God yun, ni Jesus Christ yun, matinding kasalanan yun. Kung mahal nyo yung pamilya nyo, mahalin nyo. Kung hindi nyo mahal yung asawa nyo, sa anak nyo na lang isisentro yung pagmamahal nyo. Madadala naman yun sa pag-uusap ng pamilya eh. Kaya nasa inyo yun. Kaya we love you so much. And God bless you. Maraming salamat. We love you. At sa sunod ulit na video, kaya, we love you so much and God bless you. Mahaba-haba na to. Maraming nagreklamo ang haba daw ng video ko. Hindi nyo po kasi alam eh. Kanya-kanya po tayong technique sa YouTube. Kaya, we love you so much and God bless you. Bye-bye. Bye-bye.